Paano kung hindi pinaslang si General Antonio Luna? Si General Antonio Luna ay kilala bilang isa sa pinakamagaling at pinakamatapang na general ng Pilipinas. Tanyag siya sa kanyang matatalinong estratehiya at bakal na disiplina noong digmaang Pilipino-Amerikano. Ngunit ang kanyang kwento ay nagtapos sa isang trahedya. Hindi sa kamay ng mga dayuhan, kundi pinaslang siya ng mga kapwa niya Pilipino sa kabanatuan. Ngunit paano kung naiba ang kasaysayan? Hunyo 1879, bago pa man makapagpaputok ang mga asasin sa kabanatuan, inunahan sila ng tapat na gwardya ni Luna na si Paco Roman. Nabihag si Kapitan Hanolino at sa ilalim ng matinding interogasyon, ibinunyag niya ang sabuatan ng ilang matataas na opisyal. Ang resulta, isang madugong kudeta. Nagmarcha si Luna pabalik sa Tarlac. Ipinakulong ang mga tinaguriang autonomists na pabor sa Amerika gaya ni Paterno at Buencamino at kinuha ang kontrol ng buong pamahalaan. Gamit ang kanyang koneksyon sa Europa, nagpuslit siya ng modernong artilerya patungo sa kanyang master plan, ang Cordillera Redoubt. Inipit ni Luna ang mga Amerikano sa isang walang-awang trench warfare sa kabundukan ng Benguet. Dahil sa libo-libong Amerikanong nasawi, gumuho ang suporta ng Washington sa giyera. Bago ang 1,900 US elections, napilitan ng Amerika na makipagkasundo. Kinilala ang Pilipinas bilang malayang bansa at pinatunayan ni Luna na ang kalayaan ay binibili ng dugo at bakal.